Paris, Marso 18-15. Ang mga pinakamakapangyarihang pinuno ng Europa ay nagdiriwang para sa pagtatapos ng isang bangungot nang biglang pumasok ang isang nag-iisang mensahero. Dala ang balitang tumama sa bulwagan na parang bolang kanyon. Bumalik si Napoleon. Hindi tumatakbo ang emperador. Itinataya niya ang lahat sa isang huli at makinang na kampanya. Atakehin ang dalawang hukbo, sina Wellington at Blücher, bago sila magkaisa at durugin siya. Ito ang kwento kung paano ang dalawang hindi inaasahang general, isang maingat na duke at isang mapaghiganting 72 taong gulang na marsyal. Ang tanging nakatayo sa pagitan ni Napoleon at ng pangalawang imperyong Pranses. Matutupad kaya nila ang kanilang pangakong magsanib puwersa o paghihiwalayin sila ng isa sa mga pinakadakilang isip militar sa kasaysayan sa isang desperadong katapusan ng linggo? Ang mga dakilang kapangyarihan ng Europa ay nagtipon, hindi para sa digmaan, kundi para sa pinagarbong sayawan ng panahon. Pinagpapasiyahan nila ang kapalaran ng kontinente sa ibabaw ng mga kristal na baso at pelos na mga bestida. Tiwala na ang bangungot ng emperador ng Pransya ay tuluyan nang natapos. Natigil ang mga pagdiriwang. Tumahimik ang mga biolin. Sa isang iglap, ang Kongreso ng Vienna ay nauwi sa gulat at galit nang mapagtanto ng mga magkakaalyadong soberano na ang lalaking yumanig sa Europa sa loob ng 2 dekada ay nagbalik para sa kanyang huli at desperadong sugal. Agad nila siyang idineklara bilang kalaban ng batas at sumumpang pagsasamahin ang kanilang mga puwersa upang durugin siya ng tuluyan. Alam ni Napoleon na hindi niya matatalo ang pinagsamang lakas ng Britanya, Prussia, Austria at Russia. Ang tanging pag-asa niya ay ang umatake ng kasing bilis ng kidlat, talunin ang 2 pinakamalapit na hukbo, ang puwersang Anglo-Allied at ang mga Prussian, bago sila magsanib, at wasakin ang marupok na pagkakaisas ng koalisyon. Itinataya niya ang lahat sa isang huli at makinang na kampanya. Upang harapin siya ay may 2 lalaki na hindi na mas magkakaiba pa. Una, ang Duke ng Wellington, komander ng hukbong Anglo-Allied, pragmatiko, maingat, at labis na mapagmataas. Tiningnan ng Iron Duke ang digmaan bilang isang malungkot na negosyo na maipapanalo sa pamamagitan ng superior na pagpoposisyon at matatag na depensa. Ang kanyang hukbo ay isang pinaghalong puwersa, isang ubod ng mga veteranong British na hinaluan ng mga tropang Dutch, Belgian at Aleman na may iba't ibang kalidad. Ang internasyonal na koalisyong ito ay kilala sa pagiging hindi maaasahan na umaasa sa reputasyon ni Wellington at bakal na disiplina upang manatiling buo sa ilalim ng putukan. Pinagkakatiwalaan ng Duke ang kanyang mga sundalo, ngunit labis siyang walang tiwala sa kalidad ng marami sa kanyang mga kaalyado, isang tensyon na nagdagdag ng labis sa kanyang pasanin. Ang pangalawa ay si Field Marshal Gebhard Leberecht von Blücher, ang 72 taong gulang na commander ng hukbong Prussian. Si Marshal Forwards ay isang buhay na monumento ng paghihiganti na pinapagana ng halos likas na puot kay Napoleon at isang maapoy at walang humpay na agresibong diwa. Siya ay isang opisyal ng lumang paaralan na namumuno mula sa pinakaharapan. Ang kanyang presensya ay madalas na mas nakaka-inspire kaysa sa anumang opisyal na utos. Ang kanyang mga tropa ay tapat sa kanilang tumatanda at minamahal na komander, ngunit ang kanilang mga hanay ay bumabangon pa lamang mula sa mga nakaraang pagkatalo, puno ng mga bagong recruit at landwehr, mga puwersang milisya, na ang tapang ay hindi pa nasusubok laban sa lupit ng emperador ng Pransya. Ang 2 lalaking ito, ang maingat na general at ang sumusugod na veterano, ang mga pundasyon ng koalisyon, at ang kanilang nag-iisang layunin ang susi sa kinabukasan ng Europa. Kailangan nilang panatilihing magkaugnay ang kanilang 2 hukbo sa lahat ng pagkakataon. Samantala, nagpakilos si Napoleon nang may nakasisindak na bilis. Tinipon niya ang isang hukbo ng 125,000 veteranong tropang Pranses, mga lalaking naniniwala sa emperador at sa kanyang kawalan ng pagkatalo. Ang puwersang ito ay isang panoorin ng sentralisadong kapangyarihan, tapat at sabik na sumunod sa kanilang emperador sa huling pagkakataon. Pagsapit ng Hunyo,
siya ay nagmamartsa pahilaga patungo sa hangganan ng bagong tatag na kaharian ng Netherlands. Diretsong tinutumbok ang punto ng tagpuan sa pagitan ng dalawang hukbong alyado. Ang kanyang plano ay simple at mapaminsalang epektibo. Gumamit ng isang gitnang pagsalakay upang butasin ang linya ng alyado, paghiwalayin sina Wellington at Blücher, at pagkatapos ay bumaling at wasakin ang bawat hukbo ng paisa-isa. Naniniwala siya na ang mga Prussian, matapos magdusa sa ilalim ng kanyang takong sa loob ng maraming taon, ay mas madaling sirain muna habang si Wellington, na nakaposisyon sa mas malayong kanluran upang ipagtanggol ang ruta patungong Brussels. Ang pangalawang target, ang kampanya ng 1815 ay isa ng karera laban sa oras, na ang kapalaran ng bawat imperyo ay nakasalalay sa kakayahan ng dalawang magkaibang general na tuparin ang kanilang salita. Ang pokus ng pambungad na larong ahedres na ito ay isang set ng 4 na sangangdaan sa makabagong Belgium. Ang unang galaw ni Napoleon ay isang panlilinlang, tumatawid sa hangganan malapit sa Charleroi at naglalagay ng harang sa pagitan ng mga alyado. Ang maagang bilis ng pagsugod ng mga Pranses ay gumulat sa mga alyado. Si Blücher, nasabik sa isang laban, ay nag-utos sa kanyang hukbo na magtipon sa paligid ng bayan ng Ligny. Itinatalaga ang kanyang mga tropa sa isang tiyak na labanan ng may mapanganib na bilis. Si Wellington, na laging maingat, ay nagpasyang manindigan sa mas malayong kanluran sa sangangdaan ng Quatre Bras, isang kritikal na tagpuan na kumokontrol sa pangunahing daan pahilaga patungong Brussels. Ang paunang kabiguan ng komunikasyon at pagmamanman ng mga alyado ay nagbigay na kay Napoleon ng mahalagang bentahe ng sorpresa. Pagsapit ng hapon ng Hunyo 16, nagsimula na ang mga unang sagupaan at ang kalituhan ng digmaan ay ganap ng bumaba. Sa Ligny, ang pangunahing puwersa ng Pransya, na pinamumunuan mismo ni Napoleon, ay bumangga sa mga linya ng Prussian. Ang labanan ay isang marahas at magulong sagupaan na ipinaglaban sa loob ng ilang oras. Ang mga Prussian, na nakaposisyon sa mga nayon at bahay-bukiran, ay lumaban ng may desperadong tapang, ngunit ang konsentrasyon ng puwersa ni Napoleon at ang kanyang mas superior na artilerya ay binasag ang kanilang mga depensa ng pira-piraso. Si Blücher, na namumuno mula sa harap ng may katangi-tanging kawalan ng ingat, ay hinimok ang kanyang mga tauhan na hawakan ang bawat pulgada ng lupa. Personal na pinamamahalaan ang mga ganting salakay na nagpakita ng kanyang maapoy na diwa. Ginamit ni Napoleon ang kanyang mga reserba, kabilang ang nakakatakot na Young Guard, at dahan-dahang dinurog ang hukbong Prussian, nayon sa bawat nayon. Ang huling pagsalakay ng Pranses ay sumira sa linya ng Prussian, na ginawang isang pagtakas ang pagkatalo. Ang kabayo ni Blücher ay napatay sa ilalim niya, at siya ay halos mahuli, na iligtas lamang ng mabilis na aksyon ng kanyang aide-de-camp. At nang paparating na takip-silim, ito ay isang tiyak na tagumpay ng Pransya na nagpapatunay sa henyong militar ni Napoleon. Samantala, 8 milya, 13 kilometro, lamang ang layo sa Quatre Bras, si Wellington ay nakikipaglaban sa isang hiwalay at parehong desperadong labanan. Ang kanyang mga tropa ay watak-watak at dumating ng pira-piraso. Ngunit nagawa nilang hawakan ang mahalagang sangangdaan laban sa kaliwang pakpak ng Pransya na pinamumunuan ni Marshal Ney. Nasaksihan sa labanan ang paulit-ulit at galit na pag-atake ng mga Pranses laban sa maliit na ubod ng mga tropang British, Brunswick at Dutch. Ang impanteriyang British na bumubuo sa sikat na manipis na pulang linya ay nanatiling matatag na tinataboy ang mga pagsugod ng kabalyero at impanterya. Ang mabangis na si Major General Sir Thomas Picton, na kilala sa kanyang masamang ugali at malamig na tapang, ay gumanap ng mahalagang papel na namuno sa isang matagumpay na ganting salakay na nagpatatag sa linya ng British, bagaman siya ay tuluyang babagsak sa labanan. Matagumpay na nahawakan ni Wellington ang kanyang layunin, ipinagkait kay Ney ang punto ng tagpuan. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay natabunan ng mapangwasak na balita mula sa kanyang kakampi. Dahil wasak at umaatras si Blücher, napagtanto ni Wellington na siya ay lantad at nasa agarang panganib na maikutan ng pangunahing hukbo ni Napoleon.
Mabilis siyang nag-utos ng pangkalahatang pag-atras pahilaga sa isang napili ng posisyong pandepensa sa labas lamang ng nayon ng Waterloo. Ang mahalagang pagkakaiba sa kinalabasan ng linyi ay hindi ang pagkatalo, kundi ang pag-atras. Si Blucher, sa kabila ng kanyang matinding pagkalugi at karanasan ng muntikang kamatayan, ay tinupad ang kanyang pangako kay Wellington. Sa halip na umatras pabalik sa silangan patungo sa kanyang mga linya ng supply at palayo sa larangan, ang lohikal at pansariling kaligtasang galaw, iniutos ni Blucher sa kanyang bugbog at pagod na mga tropa na umatras pahilaga patungong Wavre. Ito ang kilusan na magliligtas sa Europa dahil pinanatili nito ang mga Prussian sa parehong axis ni Wellington na tinitiyak na maaari pa rin silang magsanib. Si Napoleon, sa paniniwalang ang matandang marsyal ay wasak na at tumatakas pa silangan, ay inihiwalay si Marshal Grouchy kasama ang 30,000 kalalakihan upang tugisin at wasakin ang mga umaatras na Prussian. Ito ang kritikal na maling paghuhusga ni Napoleon. Ang maliitin ang katatagan ng kanyang kalaban. Ibinaling ni Napoleon ang kanyang buong atensyon kay Wellington, tiwala na natalo na niya ang isang hukbo at wawasakin na ang pangalawa. Wala siyang ideya na ang wasak na hukbong ito ay magsasagawa ng 72 oras na martsa ng purong paghihiganti na magpapasya sa lahat. Kung nabibighani ka sa mga sandaling ito kung saan ang takbo ng kasaysayan ay nakasalalay sa isang desisyon, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel. Tinutuklas namin ang mga labanan, ang mga pagbabago ng ihip ng hangin, at ang mga figurang nangahas na baguhin ang mundo. Ngayon, balik sa pinakahuling sugal. Ang Hunyo 17 ay nakaranas ng matinding buhos ng ulan na ginawang isang miserable at maputik na latian ang kanayunan ng Belgium. Ang pag-atras ng hukbong Anglo-Allied na tinutugis ng pangunahing puwersa ni Napoleon ay isang madilim at nakakapagod na kaganapan. Ang malakas na ulan ay higit pa sa paghihirap. Ito ay isang kadahilanan ng tadhana. Pinabagal nito ang pagtugis ni Napoleon na pumigil sa isang buong puwersang pagsalakay ng hapong iyon, at ang pinakamahalaga ay nagbigay kay Wellington ng oras na kailangan niya upang mailagay ang kanyang mga puwersa sa kanyang napiling lugar. Pagsapit ng gabi, ang hukbo ni Wellington ay nakahanay sa kahabaan ng isang mababang gulod malapit sa nayon ng Mont Saint-Jean, sa timog lamang ng Waterloo. Ang malaking puwersa ni Napoleon ay nagkampo sa kabila ng lambak. May maikling distansya ang layo. Ang ulan ay bumili ng oras para kay Wellington, ngunit lumikha din ito ng isa pang bagay. Isang putikang impyerno na malapit nang lumamon sa mga pagsugod ng pinaka-elite na kabalyero ng mundo. Ang gabi ng Hunyo 17 ay puno ng malamig na hirap at pangamba. Ang mga sundalong alyado ay nagsiksikan sa mga bahaing bukid. Ang kanilang mga masket ay tinatakpan upang panatilihing tuyo ang pulbura. Ang hukbo ni Wellington ay isang manipis at marupok na linya, mas kaunti sa bilang at umaasa ng buo sa pangako ng isang mapaghiganting matandang Prussian. Ang putik ay naging dahilan upang maging imposible ang isang pag-atake sa gabi, ngunit ang madaling araw ay nangangako ng isang labanan ng ganap na pagkawasak. Ang kapalaran ng labanan at ng mismong koalisyon ay nakasalalay sa kung matutupad ni Blucher ang kanyang salita, at kung makakapit si Wellington hanggang sa marinig ang mga kanyon ng Prussian sa abot tanaw. Ramdam ang tensyon. Alam ng mga sundalo na sila ay nakatayo sa pintuan ng huli at tiyak na sagupaan. Sumapit ang madaling araw ng linggo. Hunyo 18, 1815. Ang malakas na ulan ng gabi ay nagbigay daan sa isang madilim at maulap na umaga, at isang makapal at malapot na putik ang bumalot sa larangan ng digmaan. Ang linya ni Wellington ay umabot ng halos 2.5 milya, 4 na kilometro, sa kahabaan ng tuktok ng gulod. Sa isang taktikal na henyo, inilagay niya ang karamihan sa kanyang mga tauhan sa likod ng gulod, gamit ang natural na hugis ng lupa bilang pananggalang. Ang depensang ito sa likod ng gulod ay tatak ni Wellington. Itinago nito ang kanyang mga puwersa mula sa nakamamatay na putok ng artileryang Pranses, at ikinubli nito ang tunay na lakas at komposisyon ng kanyang hukbo. Mula sa pananaw ng mga Pranses, ang gulod ay tila kakaunti ang nagbabantay,
isang panlilinlang na idinisenyo upang akitin si Napoleon sa isang maling pagsalakay sa harap. Inangkla ni Wellington ang kanyang posisyon gamit ang tatlong pangunahing kuta, ang Chateau ng Hougoumont sa kanyang kanang tagiliran, ang bahay bukiran ng La Haye Sainte sa gitna, at ang sakahan ng Papelotte sa kaliwa. Ang Hougoumont, partikular, ay ang tagpuan ng isang buong araw na desperadong pagkubkob. Sadyang pinalakas ng Duke ang posisyon, alam na si Napoleon, sa pagkakita ng isang napapaderan at estratehikong target, ay hindi makakatanggi na atakehin ito. Sa gayon ay hihigop ng mga reserbang Pranses at maililihis ang pangunahing pagsalakay. Ang pag-atake ay nagsimula bandang alas 11 ng umaga, isang panlilinlang na idinisenyo ni Napoleon upang subukan ang linya ng alyado. Ang labanan sa Hougoumont ay mabilis na lumala at naging isang marahas at matinding labanan na tumagal sa buong araw na umubos sa libu-libong tropang Pranses at mahahalagang reserba na kailangang-kailangan ni Napoleon sa ibang lugar. Ang mga tagapagtanggol, karamihan ay mga British Guards, ay hinawakan ang chateau laban sa sunod-sunod na alon ng mga pagsalakay ng Pranses na ginagawa itong isang kuta ng laman at bato. Ang labanan ay matindi. Ang mga pinto ay binayo, ang mga gusali ay sinunog, at ang paligsahan para sa napapaderang compound ay naging isang labanan ng purong pagkaubos at kagustuhan, isang maapoy at maliit na digmaan na tumutupok sa tagiliran. Ang pangunahing pagsalakay ng Pranses ay nagsimula sa kalagitnaan ng araw sa pamamagitan ng isang malawakang pambobomba ng artilerya, na higit na hindi naging epektibo laban sa mga tropang alyado na nakatago sa likod ng gulod. Ito ay sinundan ng malawakang pagsugod ng malaking pulutong ng impanterya ni Count d'Erlon. Habang umaakyat ang mga Pranses sa gulod, sila ay sinalubong ng mga impanteryang alyado na lumilitaw mula sa tuktok, bumubuo ng kanilang mga hanay sa mga tanyag at mapaminsalang parisukat. Ang impanteryang British na pinamumunuan ng mga matatag na veterano ng Peninsula War ay nanatiling matatag. Nagpapakawala ng mapaparusang mga putok sa siksik na mga pormasyon ng Pranses. Ang tunog ng libu-libong musket na sabay-sabay na nagpapaputok, ang nakabibinging ingay ng organisadong pagpatay, ay umalingaw-ngaw sa buong lambak. Noong maagang hapon na iyon ng si Marshal Ney, marahil ay nagdurusa sa kalituhan ng sandali, ay maling naipakahulugan ang isang paggalaw sa likuran ng alyado bilang tanda ng pag-atras. Nang hindi naghihintay ng utos, inilunsad niya ang magiging isa sa pinakasikat at pinakahangal na pagsugod ng kabalyero sa kasaysayan ng militar. Libu-libong French cuirassiers, mabibigat na kabalyero at mga lanser ang dumagundong sa buong lambak at sumugod paakyat sa maputik na gulod. Tinamaan nila ang mga parisukat ng impanteryang alyado tulad ng isang mapaminsalang alon ng bakal at laman ng kabayo. Ang tanawin ay nakakatakot. Ang mga nakabaluting mangangabayo ng Pransya ay bumabangga sa mga pader ng bayoneta. Ngunit ang mga parisukat ay nanatiling matatag. Sila ay hindi matitinag na mga isla ng mga matatapang na lalaki. Nagpapakita ng pader ng bakal sa bawat direksyon. Hindi sila mabasag ng kabalyerong Pranses. Sila ay muling nagporma, sumugod, at itinaboy. Paulit-ulit, nag-aaksaya ng mahalagang oras at umuubos sa mga elite na kabalyerong Pranses nang walang napapala. Si Wellington, habang pinapanood ang magiting na pagtitiis ng kanyang mga tropa, ay nanatiling haligi ng determinasyon. Ngunit ang kanyang linya ay sagad na sa limitasyon. Ang kabalyero ay natalo, ngunit ang gitna ni Wellington ay kasing nipis ng papel, at ang emperador ay mayroon pang huli at pinakamalakas na sandata na nakatago. Ang Duke ay tumingin sa silangan. Alam na ang kanyang linya ay hindi makakaligtas ng isa pang oras nang walang tunog ng mga kanyon ng Prussian, habang ang mga puwersang alyado ni Wellington ay sistematikong binubugbog sa gulod. Ang mga Prussian ay nakikipagbuno sa kanilang sariling nakapapagod at desperadong karera laban sa oras. Si Marshal Blucher, matapos ibigay ang kanyang pangako, ay determinadong tuparin ito. Ang pag-atras patungong Wavre ay hindi madali. Ang malakas na ulan ay ginawang isang mapaparusa at hanggang dibdib na putikan ang mga kalsada. Ang bawat kabayo, bawat kanyon, at bawat tao ay kailangang makipaglaban sa nakasusuffocate na putik.
Si Blucher mismo, nabugbog pa rin mula sa kanyang pagbagsak sa linyi, ay isang walang humpay na makina ng kagustuhan na nagtutulak sa kanyang mga tropa pasulong. Ang alaala ng kanilang pagkatalo, kasama ang maapoy na pananalita ng matandang marsyal, ay nag-udyok sa pagod na pangkat ng Prussian pasulong. Determinado na isagawa ang kanilang kakilakilabot na paghihiganti. Ang kanilang layunin ay tamaan ang kanang tagiliran ni Napoleon, isang kilusan na pipilit sa emperador na magtalaga ng mahahalagang reserba sa dalawang harapan at sa huli ay magpapasya sa labanan. Ngunit sila ay naaantala ni Marshal Grouchy na ipinadala ni Napoleon upang tugisin sila. Si Grouchy, sa paniniwalang ang mga Prussian ay nagsasagawa ng pangkalahatang pag-atras, ay nag-aksaya ng mahahalagang oras sa pakikipaglaban sa rearguard ng Prussian sa Wavre, isang estratehikong pagkakamali na ganap na nag-alis sa kanyang 30,000 tropa mula sa pangunahing larangan ng digmaan. Siya ay nakikipaglaban sa maling labanan, sa maling oras, 8 milya, 13 kilometro, ang layo mula sa tiyak na punto. Ang kanyang kabiguan na magmartsa patungo sa tunog ng mga baril ay ang kritikal na pagkakamali na magkakahalaga kay Napoleon ng digmaan, isang kapabayaan sa inisyatiba na magpakailanman ay dudungis sa kanyang pangalan. Bandang 4:30 ng hapon, ang mga unang tunog ng labanan na hindi mula sa pangunahing gulod ay umabot sa pandinig ng command ng Pransya. Sa simula, binaliwala ito ni Napoleon bilang kay Grouchy, ngunit ang putok ng kanyon ay mabilis na lumakas at lumapit. Ito ay ang ika-4 na hukbo ng Prussia na pinamumunuan ni General Bülow na sa wakas ay lumilitaw sa kanang tagiliran ng Pransya. Ang tanawin ng malalayong watawat ng Prussian, marumi at tatera ngunit hindi maikakaila na naroon, ay ang himalang hinihintay ni Wellington. Para sa mga sundalong alyado na kumakapit sa gulod, ito ang unang tunay na tanda ng pag-asa pagkatapos ng isang walang humpay na araw ng pakikipaglaban. Walang pagpipilian si Napoleon kundi ilihis ang mahahalagang reserba, kabilang ang 2 dibisyon ng Young Guard, upang pigilan ang bagong banta na ito sa nayon ng Plancenoit. Ang sumunod na labanan ay isang mabangis na pakikibaka para sa maliit na nayon, isang pangalawang sagupaan na naging susi sa buong larangan. Ang mga Prussian, na pinapagana ng purong galit at pinamumunuan ng walang humpay na pagsulong ni Bülow, ay tumulak ng husto, nakikipaglaban sa bawat bahay. Habang tumutulak ng mas malakas ang mga Prussian, ang pokus ni Napoleon ay nahati. Ang bawat taong nakatalaga sa paghawak sa Plancenoit ay kabawasan sa mga taong magagamit upang basagin ang linya ni Wellington. Ang emperador ay napilitan sa bangungot na senaryo na sinubukan niyang iwasan ng husto. Siya ngayon ay nakikipaglaban sa isang digmaan sa 2 harapan, laban sa 2 nagtipong hukbo. Ang pagdating ng mga Prussian ay ang pagbabago ng ihip ng hangin, ngunit ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos. Ang gitna ni Wellington ay gumuguho, at si Napoleon ay mayroon pang isang sandatang natitira. Habang papalapit ang gabi, ang labanan ay nasa ganap na sukdulan. Ang linya ni Wellington, matapos tiisin ang ilang oras ng walang tigil na pambubugbog, ay nanghihina na. Ang mahalagang bahay bukiran ng La Haye-Sainte ay tuluyan ng bumagsak sa mga Pranses, nag-iiwan ng isang malaking butas sa gitna ng Anglo-Allied. Si Wellington ay patuloy na nagpapabalik-balik sa linya, hinihimok ang kanyang mga tauhan na manatiling matatag. Ano ang sasabihin nila sa Inglaterra? Ang tanyag na iniulat na tanong niya sa kanyang mga tropa, na ikinikintal ang kanyang sariling walang humpay na katatagan sa mga pagod na lalaki. Si Napoleon, na nararamdaman ang sandali ng pagguho, ay nagpasyang ilaro ang kanyang huling baraha. Tinawag niyang muli ang kanyang pinakahuling sandata, ang maalamat na Imperial Guard. Ang mga ito ay ang mga veterano, ang Immortals, na hindi kailanman nabasag sa isang frontal na pagsugod. Ang kanilang mismong presensya ay inilaan upang maging isang psikolohikal na shockwave na wawasak sa natitirang kalooban ng alyado. Habang binubuo ng Guard ang kanilang maringgal na mga hanay at sinimulan ang kanilang mabagal at sadyang pagmartsa paakyat sa gulod, ang buong larangan ng digmaan ay tumigil. Ang araw ay lumulubog na sa patayan, at ito ang sandali ng tadhana, ang huling paghagis ng taya na magpapasya sa kapalaran ng buong kontinente. Ang emperador mismo ay
lumabas upang kausapin ang guard bago ang kanilang pagsulong, na nagbibigay sa kanila ng isang maikli at maapoy na talumpati na nangangako ng tagumpay. Sinimulan nila ang kanilang pagmartsa patungo sa linya ng alyado sa pamumuno ni Marshal Ney, na ngayon ay nasa kanyang ikalimang kabayo na sa araw na iyon sa isang huli at mapanghamong pagtulak na direktang nakatutok sa lantad na gitna ng Anglo-Allied. Ang hangin ay makapal sa usok at ang lumulubog na araw ay naghahagis ng mahahaba at dramatikong anino. Nang maabot ng Imperial Guard ang tuktok ng gulod, inaasahan nilang madatnan ang linya ng alyado na magulo. Sa halip, nilaro ni Wellington ang kanyang huli at perpektong baraha. Inutusan niya ang British Foot Guards ni General Maitland na nakadapa at nakatago sa likod ng gulod na tumayo at magpakawala ng mapaminsalang malapitang putok sa nagulat na hanay ng Pranses. Ang matinding gulat at lakas ng biglaan at hindi inaasahang putok ay sumira sa nangungunang mga hanay ng guard. Isang malawakan at disiplinadong ganting salakay ang sumunod. Ang tanawin na sumunod ay hindi maisip. Ang Imperial Guard, ang mga veteranong hindi matatalo, ay natigilan, tumalikod, at nagsimulang umatras. Ang sigaw ay agad na sumabog sa buong linya ng Pransya. La Garde recule! Ang guard ay umaatras. Ito ay isang sigaw na agad na nagpabago sa labanan. Kung ang guard ay mababasag, kung gayon ang laban ay talo na. Ang takot ay bumalot sa hukbong Pranses. Kasabay nito, ang mga Prussian na sa wakas ay nakalusot sa mga depensa sa Plansenhuit ay sumugod sa larangan ng digmaan. Ang bigat ng koalisyon, dalawang buong hukbo, ay ganap na ngayong nakikipaglaban sa pagod at nawalan ng pag-asang mga Pranses. Ang linya ng Pransya ay gumuho sa isang pangkalahatang pagtakas. Si Napoleon mismo ay napilitang tumakas sa larangan. Protektado lamang ng ilang parisukat ng Old Guard na lumaban hanggang sa huling tao upang takpan ang pagtakas ng kanilang emperador, tumatangging isuko ang kanilang mga watawat. Ang pagtugis ay isinagawa ng mga Prussian na itinutulak ng walang humpay na sigasig ni Blücher at determinasyon na huwag bigyan ng kapayapaan si Napoleon. Hinabol nila ang tumatakas na mga Pranses ng milya-milya sa kadiliman, ginawang isang ganap na sakuna para sa hukbong Pranses ang pagtakas. Bandang 9:00 ng gabing iyon, sina Field Marshal Blücher at ang Duke ng Wellington ay nagkita sa wakas malapit sa bahay bukiran ng La Belle Alliance, ang sentro ng dating posisyon ni Napoleon. Ang kanilang pakikipagkamay, na naiulat na awkward ngunit tapat, ay sumisimbolo sa tagumpay ng koalisyon laban sa henyo at ang pagtatapos ng pangarap na Napoleonic. Ang tagumpay ay ganap na binili sa isang kakilakilabot na halaga ng 10,000 kaswalti. Ang kwento ng manipis na pulang linya na humahawak sa gulod, ang bagsik ng pagsugod ng Prussian sa putikan, at ang hindi maisip na tanawin ng pag-atras ng Imperial Guard ay nananatiling isang makapangyarihang testamento sa pangangailangan ng pagtitiyaga at ang tagumpay ng koalisyon laban sa henyo. Ang labanan, na ipinaglaban sa isang maliit na gulod sa Belgium, ay naging libingan ng isang imperyo at ang tiyak na sentro ng pagbabago para sa susunod na 100 taon ng kasaysayan ng Europa. Kung nakita mong nakakaengganyo ang drama ng kampanyang ito, ibahagi ang video na ito sa isa pang tagahanga ng kasaysayan. At ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba kung aling iba pang hindi kapanipaniwalang mga sandali sa kasaysayan ang nararapat sa ganitong uri ng malalim at malapelikulang pagsisid. Ang Waterloo ay isang banggaan ng mga higante, isang magulong sayaw ng tadhana na ipinaglaban sa isang maputik na larangan. Kung gusto mo ng higit pang mga kwento tungkol sa mga desperadong sugal at mga tagumpay na nagpabago sa mundo na humubog sa ating makabagong mundo, siguraduhing pindutin mo ang subscribe button at i-on ang mga notification. Samahan kami sa susunod na pagkakataon habang tinutuklas namin ang isa pang hindi kapanipaniwalang piraso ng kasaysayan.